Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dalinang dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang inawang kagandang loob ay mangunat sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami taguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nagpuri si Naaman sa Panginoon matapos niyang tamuhin ang kagalingan sa pamamagitan ni Eliseo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem,
Nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at sumiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kung hindi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naramdaman niyo ba yung lindol kanina? Around 5:30. Naramdaman ko sa tampok, akala kay pakakagunin-gunin ko lang, pero lumindol nga pala. Pero ang isang center po ay sa Zambales, 5 ang magnitude, pero malalim, 100 kilometers po ang lalim ng pinagmulan. So siguro sa magnitong madalas ang paglindol, maging kalmado lamang po at kung kakayaning lumabas ng bahay o kung sa simbahan mangyari po ito ay maging kalmado at lumabas po ng dahan-dahan po. Kung hindi pa naman po, sabi nga nila ay pumunta sa isang sa ilalim ng matibay na ano tawag dito, lamesa. Okay? Mga kapatid, sa ebanghelyo po na ating natunghayan ay nagtagpo si Jesus sa hangganan ng Samaria at Galilea at ang 10 ketongin. Yung 10 ito, nung makita ang ating Panginoon ay humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." At mula sa kagandang loob ng Panginoon ay pinagaling sila. Ang sabi lang ng Panginoon, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." Bakit ito sinabi ng Panginoon? Bakit sa mga saserdote? Sapagkat ang mga saserdote po ang magpapatunay, parang magbibigay sa kanila ng clearance na sila ay magaling na, at dahil sila ay magaling na, ay maaari na silang bumalik sa kanilang pamilya at sa kanilang pamayanan. Tandaan po natin, ang mga may ketong ay outcast ng lipunan. Tinataboy sila, inilalayo sa tao. Ngayon, nung sila'y gumaling at napansin ng isa na siya'y gumaling, siya'y nagbalik sa ating Panginoon. At ang nagbalik ay isang Samaritano. Bakit binigyan din dito yung Samaritano? Dahil ang Samaritano po ay, kagulong pinanggit ko na po dati, ito'y mortal na kaaway po ng mga Hudyo. Sila po ay magkaaway. Pero siya yung nagbalik para magpasalamat sa Diyos. Ngayon, sa tagpong ito, ilang mahalagang bagay ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Yung una po, yung awa ng Panginoon ay nakalaan para sa lahat. Yung awa, yung pagkapala ng Diyos ay nakalaan para sa lahat. Nung makatagpo ni Jesus ang 10 ito, hindi niya tinanong, sino ba sa inyo mabuti, sino ba sa inyo masama, sino ba ang Hudyo, at sino ang hindi Hudyo. Basta nung madinig ng Panginoon, na humiyaw sila ng mahabag po kayo sa amin, pinagaling sila. At dinito rin ng Panginoon sa atin. Ang kanyang habag, ang kanyang pagkapala ay inilaan niya para sa ating lahat. Hindi niya tatanungin sa atin sino ba naging mabuti, sino ba naging masama, sino ba yung nakakaalala sa akin, sino ba yung hindi nakakaalala. Di ba sa isang bahagi ng Ebanghelyo, habi nga niya pinasisikat niya ang araw sa mabuti at sa masama, pinapapatak ang ulan sa mabuti at masama. Kaya ito yung unang pinapaalala sa atin, ang pagkapalan ng Diyos, ang habag ng Diyos, ay inilaan niya para sa lahat. Kung bakit? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan at ito rin ay
walang hangganan. Ngayon, kung lahat ay pinagpapala ng Diyos, bakit isa lang ang bumalik? Bakit isa lang ang bumalik? At ito yung mas mahalagang aral na pinapaalala sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo. Ang taong marunong magpasalamat ay taong sumasampalataya. Ang taong marunong magpasalamat ay taong sumasampalataya. Tignan ho natin, 10 sila. Yung siyam, lahat sila nakasumpo na kagalingan. Pero yung siyam, ang nasumpong nila, kagalingang pisikal. Kaya sila nagdire-diretso sa pagpunta sa sacerdote para magpasuri. Pero yung isa, nung papansin niya magaling na siya, nagbalik siya sa Panginoon. Nagpuri, nagpasalamat. Dahil hindi lang kagalingang pisikal ang kanyang naranasan, kundi kagalingan ng kanyang kaluluwa. Kaya nga, nung bumalik siya sa ating Panginoon, kinilala niya si Jesus bilang Panginoon, nagpatira pa siya, nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Hindi lang ang katawan niya ang gumaling, kundi ang kanyang kaluluwa rin. Kumbagay, nakasumpong siya ng kaligtasan. At ito rin mga kapatid, yung naranasan ni Naaman sa ating unang pagbasa. Si Naaman po hindi Israelita. Kumbaga sa kriteria ng mga Israelita, siya isang pagano, siya isang hentil. Siya po may sakit din na ketong. Nung meron po siyang madakit na isang batang ginawang alipin na Hudyo, binanggit ng alipin ito na merong isang propeta sa Israel na maaaring makatulong sa kanya. At yung tinutukoy po dito ay si Eliseo. Kaya naglakbay itong si Naaman papunta kay Eliseo, pero sa halip na harapin siya ni Eliseo, ano sinabi sa akin, pinasabi sa akin ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan at lumubog ka ng 7 beses. Noong una, ayaw pang gawin ito ni Naaman. Kasi nga, sa dinami-dami naman daw ng ilog sa Israel, bakit sa Ilog Jordan pa? Pero sa bandang huli, sumunod pa rin siya. At ito yung napakinggan natin sa ating unang pagbasa, yung paggaling ni Naaman. At nung siya'y gumaling, dumarap siya kay Eliseo, anong pinahayag niya? Ng Diyos ng Israel, ang tanging totoong Diyos. Ang Diyos ng Israel, ang totoong Diyos. Nagpasalamat siya at kinilala niya ang Diyos ng Israel bilang Diyos na totoo. Mga kapatid, bakit may kaugnayan ng pagpapasalamat sa pananampalataya? Dahil kapag tayo nagpapasalamat, ipinapaalala sa atin dito na lahat ay biyaya ng Diyos, lahat ay kaloob ng Diyos sa atin. Lahat ay biyaya ng Diyos, lahat ay kaloob ng Diyos sa atin. At isang tao lang na may pananalig sa Diyos ang makikita at kikilalanin ang katotohanan ito sa kaniyang buhay. Natatandaan niyo po yung kahilingan ng mga alagad last Sunday sa ating Panginoon. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Kasi minsan, ang tendency nating mga tao ganito, pinaghirapan ko ito, pinagtrabahuhan ko ito, kaya ito'y sa akin. Ito'y sa akin. Deserve ko ito. Yan ang minsan kaisipan natin. Hindi man sinasabing lahat, pero minsan ganyan tayo. Pinagtrabahuan ko ito, pinagsikapan ko ito, pinaghirapan ko ito, kaya para bagang all the credits ay sa kanyang sarili lamang. Pero hindi. Kapag may pananampalataya tayo, makikita natin na sa anumang bahagi ng ating buhay, nandoon kumikilos ang Diyos, kita'y kaloob ng Diyos sa atin.
Mga kapatid, hindi ho kailangan ng Diyos ang pasalamat natin. Hindi kinakailangan ng Diyos ang pasalamat natin. Bakit po? Kasi Diyos na. Wala nang maidaragdag ang pasalamat natin sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kalahatian. Kung bakit man tayo nagpapasalamat ay dahil kinikilala natin ang kabutiang loob ng Diyos, ang pagkapalan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat. Dahil ang puso nagpapasalamat ay nagpapahiwatig ng pananalig, ng pananampalataya. Na lahat ay biyayang kaloob ng Diyos at ito'y mula sa kabutiang loob ng Diyos. Mga kapatid, nawa sa ating buhay, patuloy nating maranasan ang pagkapala ng Diyos. At kapag nakita natin ito, magpasalamat tayo sa Kanya. Magpasalamat tayo sa Kanya. At tayong pinagpala, maging pagpapala rin sa ating kapwa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawad tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siya nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan na Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang maawain na nagmamahal at nagliligtas sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus, ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa buong simbahan, upang ugaliin niyang magpuri at magpasalamat sa Diyos na nagkakaloob ng abot-abot na biyaya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga mamamayan ng ating bansa, upang tanawin nilang utang na loob sa Diyos ang biyaya ng kalinangan, pananampalataya, kalikasan at kalayaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga katutubong Pilipino, lalo na ang mga kapatid nating dumagat, upang ang mga biyaya ng Diyos ay maging daan para lubos nilang mayakap ang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating natitipon ngayon, upang maibahagi natin sa mga nasa matinding kahirapan ang mga pagpapalang mula sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga yumao nating mga kapatid, upang sa kagandahang loob ng Diyos ay makamit nila ang kapatawaran, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo.
Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Marlene at Cecil Aguilar, Jayan Louie, Jessie Liam, Jean Liu Calimon, Pamilya Arcega, Stephanie Flores, Evelyn Cervantes at pamilya. Para sa natatayang kahilingan ni na Rose B. Rebina, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Lorraine Grace Ponteres, Maria Torres, Pilar Torres. Patuloy natin dalangin ng pagbuti ng kalusugan ni Apolinar Ligaya Cataling, Tony Cruz, Ana Romero, Maracasila Rederas Manguinao, Benaventura Cabildo, Danilo Inocencio, Edmundo Impuerto, Romeo Rebina, Jaya Lopez, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Valentina, Orlando, Alexis, Erlinda, Pepito, Jose Jr., Consuelo, Yolando, Mamerto, Jorish, Avelino, Wenceslao Sr., Arturo, Florentina, Emilio, Felicidad, Travis Siljan, Lumba. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, patuloy mo kaming kinakalinga. Tulungan mo kaming maging bukas at mabuti sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluhatian sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidadagdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa at idini sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasaro sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Dihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tuhan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Langin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami yung pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Nakalimutan ko po, pagbati natin sa mga lay ministers na katatapos po na kanilang renewal seminar kanina umaga at sa mga kabataan natin sa kanilang pagdalo sa Vicarial Youth Day ngayong araw po sa parokya po ng Santa Elena. Palakpakan po natin sila. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.